Bakit Kagawad Bill sinabi na after 6 years, balik zero lahat and then 1 and 2, the 12 years, di parang lalabas na, nako, aabutin ng mga 2 dekada sila nakaupo. Binago ng technical working group sa House. Ito ang version ng House, okay? So we have to wait for the version of the Senate. Yeah. Pero ang version ng House, ganari po, makinig ko kayo at makikita, ipa-flash po sa screen. Lahat ng first termers po, plus 6 years. Plus 6 years, and then, sa 2029, pwede kayong ma-re-elect. Lalabang kayo. For your second 6 years, bale 12 years kayo mga first term kung mananalo kayo sa 2029. Second term, plus 6 years ngayon, sa 2029, tapos na kayo. Binigay sa inyo 12 years. Second term, 6 years, and then plus 6 years po na extension ngayon, wala na kayong re-election. Third termers, plus 6 years ngayon, end of term nyo, 2029, bali ang lumalabas, 16 years kayong nakaupo, mga end of termers. Yun yung sinasabi kong 2013 na elect. 2013 na elect, 2018, 2023, plus 6. Is equivalent to 16 years. Yung first term, aabutin lang kayo ng 12 years. Second term, aabutin lang kayo ng 12 years. Pero ito ang pakakatandaan ninyo. Second term, second termers, at third termers, kapitan ka man o kagawad, wala na kayong eleksyon after 2029. Ano na kayo? Kumbaga, ito na yon. Ito na yung last term nyo. Ito na yung last hurrah. Last hurrah. Kumbaga, naiisip ko kasi Kags Marino, SK, yung mga second termers, alam mo, ang ano niya, may third term pa ako. Yeah, actually, Excited ako. nung nabasa ko yung provision na yun, Kags, I mean, the article itself, na parang, oh my God, maraming magre-react. Maraming mag-react. Sobrang daming magre-react. Una, yung mga non-incumbents or yung mga aspiring kung tawagin, kasi mag-e-extend eh. So, another violent reaction. And then now, na naaprubahan siya sa second reading, which is, we see it na parang approvable na siya. Mukhang tuloy na talaga kung pagbabasehan natin yung mga pangyayari ngayon. Pero meron pa ring violent reaction because of yung ine-expect nila na back to zero, yung mga naririnig natin nung una na haka-haka. Eh ngayon po, biglang may ganitong resolution na hanggang 2029 na lang. Okay lang yung last termer eh. Pero yung mga second termer, they were still thinking and hoping na magsaserve pa lang sila for another 6 years and then another 1. Kasi based on the law itself, 2 consecutive terms na 6 years. And now it's counted as their first term. Yes, pag pumasa yan, ang ibibigay na sa inyo ng batas, 2 6-year term lang. Alam nyo, may naisip ako, Kags, mali kagabi ko pa iniisip SK May, hindi ako makatulog kagabi. Bukod sa iniisip kita, Hugs Marie. Alam nyo, di ba tumahimik yung Kongreso? Di ba? Tumahimik din yung Senado ng 1 month. Pagka-file nila niyan, di ba? Ang bilis, di ba? Akala natin ito, tapos na to. Dapat tumahimik bigla. Alam mo, sa tingin ko ito nangyari. Sa tingin ko lang, wala namang masama kung mag-a-analyze tayo. Nabasa nila at nalaman nila na maraming galit kung ibibigay mo yung umpisa ulit, and then 6-6. Sobrang tagal. Na-realize nila yon. So, in-adjust nila at nagkaroon sila ng technical working group ang Kongreso. At ito na nga ang lumabas sa technical working group nila. Ang second and third term, wala na kayong eleksyon. Tapos na. Well, third term talaga, wala na. Pinakaswerte yung third term, Kags Marie. Kasi 16 years sila nakaupo. Yes.